Ay, magandang hapon po kung Maurice Dumogan. Bilang kinatawan po at bilang member ng House of Representatives, ano po ba ang limit ng isang congressman? Well, pareho din sa any private individual. Kasi general yung question, ano ang limit? Opo. Yung talagang, sabi ko, pareho sa any individual. Opo. Pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin, basta hindi naman labag sa ating batas. Kagaya ng yan, you try to blame anybody, membro man ng Kongreso or outside, ay kung wala kang basihan at talagang yung sinasabi mo ay talagang libelous or violation ng cyber libel crime, ay talagang mananagot ka dyan. Okay. Maliban kung parte ng inyong privilege speech sa Kongreso. Opo. Kahit man lang parte ng inyong privilege speech sa Kongreso, kung iyon ay maliwanag na hindi totoo, kasinungalingan, Opo. then karapatan yung talagang naperswiso, dinamage mo sa inyong privilege speech na mag-file ng complaint against you sa Ethics Committee ng Congress. Opo. Possibly unbecoming as a member of the House of Representatives, Opo. of member of the Senate, ganun naman yan. Opo. Talagang iimbestigahan yung ano yan ng Ethics Committee. Opo. Ngunit kung sinabi niyan outside ng Congress at talagang violation ng existing laws, cyber libel crime or libel, ay pwedeng kasuhan nila yan sa Opo. ordinary court of justice. Opo. Ito kong, yung may kagaya po nito, isang posting ng isang congressman na sinabi niya sa post niya, protest planned all the over Luzon, Visayas, and Mindanao we will bring in to this corrupt government. Parang ang dating nito kung nangihimo ka ng tao na mag-akla sa government. Well, it can be interpreted that way. Opo. It can be interpreted that way. At tingnan nga natin kung talagang ano ang mangyari sa sinasabi niyang ganon. Opo. Kasi sa ganong statement, baka masyado pang malabo na pagbabasihan mo ng complaint for inciting Sedition. rebellion or insurrection sa ating Opo. gobyerno. So, Kagaya po nun dito, kung yung sinabi niyang sa Forbes Park, dapat daw taasan yung mga security ng Forbes Park dahil dyan daw nakatira lahat ng mga magnanakaw. May mga pribadong tao dyan, hindi naman lahat dyan politiko. ay talagang pwedeng yan, kasuhan yung taga Forbes Park ng libel yan. Yung sinabi niyang gano'n. Sinabi niyang ganon. Kasi Opo. talagang inimpute niya na yung nakatira sa Forbes Park ay magnanakaw. Oh, mga. Talagang Opo. kung may mag-file ng criminal complaint against him for that, ay talagang Opo. karapatan nila. Opo. At may batayan yan. Opo. Ito kung last na tanong ko po. Kagaya nung in-interview siya, sabi niya meron daw siyang personal na knowledge kay Speaker Martin Romualdez. Ano po ang dapat niyang gawin kung talagang may personal knowledge siya? Ay talagang ilabas niya. Opo. Ilabas niya. Opo. Sabihin mo lang sa Media. sabihin mo lang sa kanyang na Facebook or blog Or or interview. interview ay iyon ilabas niya. Opo. Kasi at this point in time, premature na i-conclude natin na masama ba yung kanyang sasabihin o hindi. Opo. Baka sabihin niya, may akong personal knowledge na siya ay maganda naman yung kanyang ginagawa. Opo. So, talagang premature Opo. for us to conclude na yung kanyang sinasabing alam niya na about the speaker, masama, wala pang basihan. Opo. Pero ngayon sir, ano po ang nakikita ninyo po sa takbo ng mga committee hearing at sa binuo ni Pangulong Marcos
na independent body. Well, tama naman yung ginawa ni Apo Presidente na nagbuo siya ng independent commission na siyang mag-investigate sa itong mga issue ng corruption. Kasi lumalabas na some members of Congress, both the lower house and the Senate, are subject of the said investigation. Kasi kung gawin nila lang sa house, hindi mo maalis yung suspicion na paano i-investigahan nila yung kanilang sarili, ang kanilang kapwa membro ng Congress. So, on that score, tama yung pagbuo ng independent commission. Ngunit, hindi natin pwedeng i-disregard din yung ginagawa ng lower house or Senate na nagkakandak pa rin ng kanilang sariling investigasyon. Kahit na meron yung suspicion ng mga iba na wala, muro-muro lang yan. Kasi makakatulong yan kung sakaling makaproduce sila ng mga ebidensya sa kanilang sariling investigasyon na talagang pwedeng mag-sustain ng filing ng criminal action against those involved, then ipo-forward nila sa Office of the Ombudsman or sa proper agency ng gobyerno. Parang itutuloy nila na maggawa ng hakbang, parang pananugutin yung talagang taong dapat mananagot dyan. So, makakatulong pa rin yung ginagawa ng both houses of Congress in continuing their own investigation. Challenge yung sinasabi ng mga iba na baka hindi nila kaya. But let us see, let us not jump into a conclusion na yung investigating committee ng both houses of Congress, they will just cover yung involvement ng kanilang mga kasama kung sila ay kasama na. On that score, it's also unfair to brand the investigating committees of both houses of Congress na ganun nga ang gagawin nila. Nakikita naman natin ang investigasyon na ginagawa ng both houses of Congress. Yung lumabas sa House, yung lumabas sa House, yung testimony ni ex-assistant district engineer Hernandez ba yan? O tingnan mo yan. Hindi ba nakakatulong yan? Sa Senado rin. Meron din yung lumabas yan na sinabi ng invited resource speakers nila na sure, nakakatulong din yan. Oo. Sa pagsugpo ng itong hinaharap natin na korupsyon. Kong, thank you sa time. Thank you also.